Yo, what's up mga master? Mark Music here. Dito na tayo sa ating part 2 mga master. Proper finger position para sa ating nag-aaral mag-memorize ng fretboard. Di po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko sa sarili kong research experience. Nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi ang may tinuturo ko. Let's go! Ayun, part 2 na tayo mga master. Sa di nakapanood ng part 1 mga master, panoorin nyo to mga master para hindi kayo malito sa topic na to mga master. So sa part 1, tinakil na natin yung pamamaraan dito sa apat natin na daliri, i-target yung ating mga nota sa fretboard para ma-maximize natin. So alam mo na yung mga nota sa fretboard mo. Ang susunod mga master, kasi meron tayong example doon na sa F tayo. So ang gagawin natin is gagawin natin tag dalawa na nota na naman ang gagawin natin. Pero take note, nakahango pa rin tayo doon sa ating target na nota. So, example natin sa ating F. Yan. Ito yung ating daliri. So, nakalagay ganyan. So, ito na siya. Yan. Tagdalawa na nota. So, tignan mo pa rin yung posisyon. Ito yung positioning natin ng daliri natin. Naka-apat pa rin yan. Kung saan naka-designate yung ating mga daliri sa frets, yun lang yung ating gagalawin or doon lang muna siya. Pero take note mga master ha, ito is para mapamiliarize mo at sa daliri mo yung mga nota. Hindi lang alam mo yung nasa loob ng fretboard, alam din ng mga daliri mo. Mapapamiliarize. Yan yung pinaka-importante. Kasi anin mo naman, alam mo basahin yung mga nota dyan, pero pag i-play mo na, hindi mo siya magawa ng maayos. So, kailangan pa rin natin i-practice yung ating mga daliri. Yun siya mga master, yung purpose nitong mga master. So, ulitin ko na. So, meron tayong low E string first fret. Nandito yung ating F at F sharp sa second fret. So, ganito na siya. Then, ang sunod natin na F, alam naman natin na meron tayo sa ring finger D string. Yan. Kasi, siyempre, inaral na natin yung mga notes sa ating fretboard. So, D string, third fret at fourth fret. Yan. Hindi ganito mga master ha, baka ganito yung gagawin nyo. F, F sharp, then pag F dito, i-slide mo lang, hindi. Kasi masisira na yung construction ng ating frets or yung position ng ating mga daliri. Kasi magbabago na siya, umusod siya eh. So mahihirapan naman tayo pagdating natin dito sa first fret sa ating high E. Kasi nandito yung F at F sharp. So ganito na siya yung proper na fingering mga master. Yan. At uulitin lang din natin yung ating process nung part 1 natin. So dahil nandito yung F sa third fret, ito na naman yung gagawin nating bass. Iusod natin yung ating index finger sa third fret. So usod natin kasi nandito yung ating F. Yan. So gagawin na ulit natin yung ating octave. So meron tayong F, F sharp. Then pagdating dito, kasi yung F natin is nag-iisa lang dito sa ating pinky, yan, sa B na string, yan, meron tayo dito sa 6th fret. So ito yung ating F. Yan. Hindi natin siya pwedeng gagawin ganito. Yan. Kasi magbabago na naman yung posisyon nating daliri. So hindi na natin siya isasali. So ang ating posisyon na ito sa ating F, sa target natin na F, so meron lang tayong index, middle, at ring. Yan. Then, ganun ulit yung gagayahin natin sa ating bass. So, ito yung ating bass sa 6th fret. So, usod natin yung ating index finger sa 6th fret. So, meron na tayong F, F sharp, yan. At, again, may F tayo dito sa 8th fret natin sa A string. At, meron din tayong F sharp dito. So, ito na siya. Kasi saklaw yan ng ating daliri or yun yung nasa saklawan ng ating mga nota sa frets. Meron tayong F, F sharp, F, F sharp. Yan. At reference ulit natin yung F. So F natin nandito sa 8th fret. So ganitong gagawin natin. Same process. So ganito na. Yan. Then may F tayo dito sa G string 10th fret. At F sharp dito sa 11. So ganito. Yan.
At ulitin lang din natin yung process. So ito yung F, 10 fret kasi dito naman tayo mag-start. So 10 fret. Yan. Tapos F, ito, meron tayo sa pinky. Yan. Pinky kasi part ng pinky yan. So ganito siya. So hindi na natin iuusod. So ganito na siya. Meron ito. Yan. At dito na natin gagawin yung ating octave. Yan. Octave lang yan mga master. Tandaan ito mabuti mga master ha. Pagdating dito sa 12 fret, octave lang sa ating first fret ito. Yan. Pareho lang silang tunog dito sa 13 fret. Pakinggan nyo ito mga master. Oh, ito 13 fret. Same lang. So, kung ano yung nandito sa susunod natin na posisyon ng ating daliri, so yun din yan, yung nandito. Yan. Ganun siya mga master. Gawin nyo lang yan mga master sa lahat ng mga frets. Yan. Again, iusod mo lang yan pag natapos mo na to yung F. So, pwede ka na mag-start sa F sharp, G. Yan. F sharp, G, F sharp, G, F sharp, G. Ganon. Hanggang matapos mo yung 12 na nota sa ating musical alphabet. Take note lagi mga master ha, huwag magmadali. Pag mag-memorize ka niyan, so ang gagawin mo, pag magising ka ay 5 minutes. Another, magkaroon ka ng bakanting oras, siyempre 5 minutes. Pagkagabi bago ka matulog, so doon ka na mag-exceed. 30 minutes or 1 hour yan, gagawin mo siyang pampatulog. Huwag mong madaliin, huwag mong isipin na kailangan pag upo ko ngayon matapos ko yung 12 notes sa 5 minutes. Hindi ganon. Madadapa ka pag masyadong mabilis. Hindi ganon. Gawin mo lang to ng consistent, kahit padahan-dahan, basta consistent ka, matatandaan mo yan mga master. So hanggang dito lang muna mga master, meron pa tong kasunod mga master, kaya sundan nyo tong episode na to mga master. Ito ay ating position, yan, finger position para sa ma-maximize natin yung ating fretboard. So wag itong kalimutang i-share sa mga kilala nyo, kaibigan nyo, kamag-anak nyo na mahilig sa gitara. So hanggang dito lang. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.